Okay mga kababayan, no, nandito na naman tayo sa West Philippine Sea. So, ito yung mainit na balita ngayon, no. Bibigyan natin ng reaction to. Komentaryo, question. Ito, ang taktika ng China daw sa West Philippine Sea ay anong ginawa? Nilaglag na at kinalat na ng Armed Forces of the Philippines. So, kumbaga yung taktika na wala namang kwenta na ginawa ng mga incheck. Taktika ng China sa West Philippine Sea para nga mapaalis tayo ang mga barko natin dyan sa West Philippine Sea ay nalaman na ng Armed Forces of the Philippines. So itong ating bibigyan natin ng reaction, no. So at komentaryo, criticism, at kayo rin, pwede rin naman kayo mag-comments dyan sa baba, mga kababayan. Okay, no? Ngayon, kung bago ka pa lang sa akin channel dito mga guys please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also, please paki-subscribe din kay Ariel TV. So, sa kanya to, no, bibigyan lang natin ng reaction to. Kasi ito yung nagaganap ngayon sa West Philippine Sea. Kasi itong mga incheck na to, napakabwisit talaga niya. Talagang kinukuha niya. Gusto nilang kunin ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Okay, no? So, umpisa na natin. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Pilipinas isiniwalat ang tactics ng China sa West Philippine Sea. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Navy para sa West Philippine Sea, na ang China ay gumagamit ng mga taktika sa pagitan ng legal at iligal, isang diskarte na naglalayong nituin ang mga kalaban at pahinain ang ating determinasyon. Sinabi niya na ang dating tinatawag na gray zone operations ay umakyat na sa tahasang pamimilit. Aniya, ang mga taktika ng China ay sinadya upang makamit ang isang mission kill o upang pababain ang kakayahan ng isang kalaban na magsagawa ng mga patrol. Binigyang diin din ni Trinidad na ang anyo ng psychological at operational warfare na ito ay naglalayong gawing normal ang dominasyon ng China sa rehiyon. Unti-unting pinipilit ang Pilipinas na umatras mula sa maritime presence nito. Intindihan natin, we have to know how the Chinese Communist Party operates. Yung isip nila is not to fire the first shot. Ang tawag nito, they operate between the legal and the illegal. So ikaw mismo, hindi mo alam paano ka magre-responde. What used to be called gray zone, nagbago na tayo. It's now illegal. It's now coercive, aggressive. It's now deceptive, it's now dangerous. Bakit? Pag binansagan natin gray zone ito, tayo mismo, we don't know how to react to that. Yun ang style ng Chinese Communist Party. Kunwaring legal, kunwaring illegal. So yung sinabi nyo kanina na bunggoy ka lang ng konti, not sufficient to sink the vessel, just to damage it. Bakit? Ang gusto nila, mission kill. Sirain yung ating kakayanan na makapagpatrolya, na walang mamamatay. Sirain, gawing mas mahal sa atin. More expensive to do our patrols. Kada masira na barko, yan ay babalik sa shipyard para aayusin. Sila maraming barko, tayo konti lang. Yun ang ginagawa nila. Yun. Ayun naman pala ginagawa ng mga China na ito, mga incheck, no. Ayun ako, huli na kayo mga incheck. Ayun ang ginagawa ng mga China. Yung bubunggu-bungguin ng mga tropa natin dyan, ihaharas hanggang sa masira yung mga barko natin. Tapos dadalhin sa talyer. O syempre, ayun na nga naman, kukunti lang naman barko natin. Kukunti lang barko ng Pilipinas dahil nga marami mga kurakot dito sa Pilipinas, mga crocodile, kaya imbis na ibili ng ng mga gamit pandigma, nilalagay nila sa bulsa. Ay, teka, ba't napunta sa mga kurakot? ba't napunta sa mga kurakot dito? Kaya usapan natin sa West Philippine Sea. Okay, no, kaya nga, teka, nakalimutan ko na, no? Yung ginagawa ng mga incheck na to ay talagang nalaman na ng Armed Forces of the Philippines. Ito yung taktika nila, no. Ang taktika pala nila ay sirain ang ating mga barko na sa gano dalhin natin sa talyer, kasi nga mas maraming barko yung
China. 'Di ba? Mas marami ang barko ng China kaysa sa barko ng Pilipinas. Kaya kahit masira man, lumubog man yung mga 2, 3 o 10 barko ng China, marami pang mga reserve. Kaya ganun taktika na mga utak na mga in-check na. Slowly, little by little, they will destroy your will to fight. They will destroy your capability to fight, to project force, to stand up for what is legally and rightfully ours. Sisirain nila yung fighting spirit natin. Up to the point na tatanggapin lamang natin na ito na ang normal. Huwag na tayo magpatrolya kasi sa labas binubunggo tayo, nasisira yung ating mga barko. Dito na tayo sa within the 12 nautical miles. So parang tinanggap na natin na ang mga lugar na yan ay kanila na. And we would have lost by default. Yun ang operating concept ng Chinese Communist Party. Without firing a single shot, gusto nilang manalo. Because for them, the acme of skill is to win without firing a shot. Sapagkat kasama sa rulebook ng Chinese Communist Party ang magpapalaganap ng fake news, ng malign influence or misinformation, disinformation, malinformation. Anong objective nila? I-shape yung perception ng taong bayan. So, kailangan ang kapantapat nito, ilabas natin yung katotohanan. Yung binabanggit nyo kanina, yung nature reserve, ito ay isang malaking kasinungalingan, walang basehan sa international law. Yung sinasabi na magkakandak ng live weapons exercise, ito ay mali, ito ay walang basehan, ito ay dapat magpaalam sa coastal state. So we have to be Ayan, tuloy. Ayan, yung sinasabi nyong mga China, itong mga Chino, yan sinasabi nyong nature reserve ba? Ayun. Ano, kaya nyo ba? Kaya nyo bang lagyan ng nature reserve yan? Parang hindi na yata kami magpapauto sa inyo, mga incheck. Sige, kung hindi, makakalaban nyo ang si Uncle Sam siguro. very clear ang mga news na umiikot sa ngayon in today's generation. Butch, ang daming umiikot na fake news. Again, ang pangsagot nito, ilabas yung katotohanan. Yon. Yes, yung ating modernization not only for the Philippine Navy but for the Air Force, for the Army, for Joint Headquarters. Marami na tayong nakuhang, I would say, marami mga pagbabago na pinapangunahan ng ating Secretary of Defense. Number one, sinabi niya, yung ating horizon or planning timeline ay napakatagal, 15 years. Number two, yung amount na ini-invest ng gobyerno has to be increased. Hindi naman tayo aabot sa punto na kaya na natin tumapat sa PLA. Yes, They tama. are a world power. Ang kailangan lamang natin, maipakita natin that we could protect and secure what is rightfully Yes, tama. and legally ours. Yes, tama. Kung ano yung sa atin, kaya natin i-secure at i-protect all the way up to the exclusive economic zone at yung even the extended continental shelf. Yes, tama. Yun ang gusto ng ating Defense Department at ng ating gobyerno. All of this is defensive in nature. Wala tayong planong mangangkin na hindi sa atin. Ito ang dapat maintindihan ng bawat kababayan natin. We are not here to claim what is not ours. We are here merely to protect and to secure yung sa atin. Para ang maipapamana natin sa susunod na henerasyon ng Pilipino ay isang Pilipinas na hindi tagpi-tagpi, kundi buo Yes, pa rin. tama. Ito ang maipapangako natin sa next generation of Filipinos. That's why very strong yung ating gobyerno nung sinabi ng ating Commander-in-Chief, not 1 square inch. Doon pa lang, that set the tone. At sinabi ng ating Secretary of Defense, a comprehensive archipelagic defense concept. Anong ibig sabihin nun? We are an archipelago. Tingnan natin yung Pilipinas, siya kanyang kabuuhan. And then the Navy, the Air Force, the Army are now conducting operations all the way up to our exclusive economic zone. At nakakatulong doon yung ating modernization. Yung, This point? yung submarine ay isang component ng undersea warfare. Pag sinabing undersea warfare, ito yung labanan sa ilalim ng karagatan. Hindi lamang submarine ang pwedeng magamit doon. Una sa lahat, kailangan malaman mo ano meron doon. So awareness, dapat may mga sensors tayo. Iba't ibang klaseng sensors. At ang pinag-uusapan sa undersea warfare is sound. Propagation ng sound. Paano tumatakbo ang sound waves underwater.
na ito naman ay apektado ng iba't ibang factors, lalim ng tubig, temperature, salinity, oxygen content. So, awareness, number 2, ano yung panlaban natin? Pwedeng manned system, pwedeng unmanned. Ano yung mga manned system? Mga submarines. Meron din mga submarines na mga unmanned. So, Yes. Ayun ang wala tayo mga kababayan, no? Sana magkaroon tayo niyan kasi nga dapat talaga magkaroon tayo niyan. Kung tutusin talaga, kayang-kaya natin. Kayang-kaya ng Pilipinas bumili ng mga ganyan kung walang mga crocodile. Nandito naman tayo sa mga crocodile, mga kababayan. Kasi ang dami kasing crocodile dito, mga kababayan, di ba? So, pwede na kayo mag-comments dyan, mga kababayan. mga underwater drones. So, when it comes to the details of undersea warfare, kung anong uunahin, anong kukunin natin, ang i-develop natin, yan ay nasa Department of National Defense. Pinaka-importante, deterrence is not only a particular missile system or a capability. Deterrence is composed of different factors, different components. Meron dyan the leadership of the country. Number 2, yung ating military capability. Number 3, the will of the people. And lastly, yung ating alliances with like-minded nations. Importante yung sinabi kong pangatlo, yung will of the people. Iyon. Bakit? May mga attempts right now, napapansin natin, di umano na paghiwa-hiwalayin tayo bilang Pilipino. May mga lalabas na fake news, malign influence operations, misinformation, disinformation, malinformation. Para ang maglaban-laban ay yung Pilipino. At ma-sidetrack tayo sa anong nangyayari, anong ginagawa sa atin ng isang adversary, isang foreign nation. Una sa lahat, pag sinabing laban, hindi ibig sabihin na baril lang ang pwede panlaban, na kukuha ng baril ang bawat Pilipino. Ang pinaka-importante dyan, yung ating consciousness bilang Pilipino. Baka mas nananaig yung pagiging banyaga ko. Baka mas gusto ko yung foreign support na nagbibigay sa akin ng nagpapaaral sa akin. Nag-iimbita para magsalita ako at malaki ang binibigay sa akin ng honorarium. Or baka mas kinikilingan ko yung pagiging Bisaya ko, naka-iligan ako, kaysa pagiging Pilipino. O Bicolano ako, Ilocano ako, Cebuano ako, Zamboangueño ako. Ang dapat manaig sa atin ay yung consciousness bilang isang Pilipino. Yun ang pinaka-importante. Pag yan ay nasira, yung ating national consciousness, magkanya-kanya tayo nito. And then yung will to fight, mawawala. So the will to fight must be based on the consciousness of being a Filipino. Saka na yung sinasabing aarmas tayo. Maraming paraan para ipaglaban kung ano ang para sa atin. Para sa mas madaming update tungkol sa ating Okay, no, kababayan, no. Nalaman natin na ang taktika, nalaman na taktika ng mga inchik na to, no, na sila talagang mga buwisit sa ating bansa, sa ating West Philippine Sea. Kasi nga sinisira nila yung mga barko natin. Para nga wala na tayong barko. Siyempre, pag wala ng barko, maubos yung barko sa kakadala natin sa talyer para ipagawa dahil sinisira nga nila. Ayun, siyempre, hindi na nga tayo makapagpatrolya yung mga Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Kasi nga sinisira nila, binabangga-bangga, water cannon. Ayan ang trabaho ng mga incheck para nga dumapa yung depensa natin. Pero nalaman din at may iba pang paraan talaga ang Philippine Navy para nga kumbaga mapananatili sa atin ang West Philippine Sea. So talagang talagang mapamaraan talaga itong mga Pilipino. I believe talagang talagang matalino din ang Pilipino, talagang hindi nila iwanan ang West Philippine Sea. At saka dapat talaga willing ang mga Pilipino na talagang depensahan ang ating West Philippine Sea. Kaya nga dapat nga walang mga crocodile. Kaso ang daming crocodile dito sa Pilipinas eh. Kaya nga kaya malabo yata, kaya hindi nagbabago ang
ang ating Armed Forces of the Philippines. Ay nako, crocodile. Sana nga mawala na, makulong na. Che. Bakit napunta naman sa crocodile na naman ang ating pinag-uusapan, no? Ay nako. Okay na, so hanggang dito na lang tayo mga kababayan, no? So kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video na tungkol sa West Philippine Sea, West Philippine Sea. Okay? Please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Nang sa ganun, ma-update pa kayo sa mga video na aking pang i-upload. Okay, no? Salamat.